Ikaapat na kabanata. Iisang katawan kay Kristo. Bilang isang bilanggo dahil sa paglilingkod sa Panginoon, hinihiling kong mamuhay kayo ng karapat-dapat bilang mga tinawag ng Diyos. Maging mahinahon kayo, mapagpakumbaba, maunawain at mapagpaumanhin sa mga pagkukulang ng bawat isa, bilang pagpapakita ng pag-ibig ninyo. Pagsikapan ninyong mapanatili ang pagkakaisa nyo mula sa banal na Espiritu, sa pamamagitan ng mapayapa ninyong pagsasamahan. Sapagkat iisang katawan lamang tayo na may iisang banal na Espiritu, at iisa rin ang pag-asang ibinigay sa atin nang tawagin tayo ng Diyos. Iisa ang Panginoon natin, iisang pananampalataya, at iisang bautismo. Iisa ang Diyos natin, at Siya ang Ama nating lahat. Naghahari Siya, kumikilos at nananahan sa ating lahat. Ngunit kahit na bahagi tayo ng iisang katawan, binigyan ng bawat isa sa atin ng kaloob ayon sa naisibigay ni Kristo. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, nang umakyat Siya sa langit, marami Siyang dinalang bihag at binigyan Niya ng mga kaloob ang mga tao. Ngayon, ano ang kahulugan ng umakyat Siya sa langit? Ang ibig sabihin nito ay bumaba muna Siya rito sa lupa. At Siya na bumaba rito sa lupa, ang Siya ring umakyat sa kataas-taasang langit, para maging lubos ang kapangyarihan Niya sa lahat ng bagay. Ang iba'y ginawa Niyang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y mangangaral ng magandang balita, at ang iba naman ay pastor at guro. Ginawa Niya ito para ihanda sa paglilingkod ang mga pinabanal, at para lumago at maging matatag sila bilang katawan ni Kristo. Sa ganitong paraan, maaabot nating lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at ganap na lalago sa espiritual nating pamumuhay hanggang maging katulad tayo ni Kristo. At kapag naabot na natin ito, hindi na tayo tulad ng mga bata na pabago-bago ng isip at nadadala ng iba't ibang aral ng mga taong nanlilinlang na ang hangad ay dalhin ng mga tao sa kamalian. Sa halip, mananatili tayo sa katotohanan ng may pag-ibig, upang sa lahat ng bagay ay maging katulad tayo ni Kristo, na Siyang ulo ng Iglesia. At sa pamumuno Niya, ang lahat ng bahagi ng katawan na walang iba kundi ang mga mananampalataya ay pinag-uugnay-ugnay, at ang bawat isa'y nagtutulungan. At sa pagganap ng bawat isa sa kani-kanilang tungkulin ng may pag-ibig, ang buong katawan ay lalago at lalakas. Ang bagong buhay kay Kristo. Sa pangalan ng Panginoon, iginigiit kong huwag na kayong mamuhay gaya ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Walang kabuluhan ang iniisip nila, dahil nadiliman ang isipan nila sa pag-unawa ng mga espiritual na bagay. At nawalay sila sa buhay na ipinagkaloob ng Diyos, dahil sa kamangmangan nila at katigasan ng kanilang puso. Nawala na sila ng kahihiyan, kaya nawili sila sa kahalayan at laging sabik na sabik gumawa ng karumihan. Ngunit hindi ganyan ang natutunan nyo tungkol kay Kristo. Hindi ba't alam na ninyo ang tungkol kay Jesus? At bilang mga mananampalataya Niya, hindi ba't naturuan na kayo ng katotohanang nasa Kanya? Kaya talikuran nyo na ang dati ninyong pamumuhay, dahil gawain ito ng dati ninyong pagkatao. Ang pagkataong ito ang siyang nagpapahamak sa inyo, dahil sa masasamang hangarin na dumadaya sa inyo. Baguhin nyo na ang inyong pag-iisip at pag-uugali. Ipakita nyong binago na kayo ng Diyos, at binigyan ng buhay na matuwid at banal katulad ng sa Diyos. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan sa kanyang mga kapatid kay Kristo, dahil kabilang tayong lahat sa iisang katawan. Kung magalit man kayo, huwag kayong magkasala, at huwag niyong hayaan na lumipas ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon si Satanas. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip ay maghanap buhay siya ng marangal, para makatulong din siya sa mga nangangailangan. Huwag kayong magsasalita ng masama, kundi iyong makabubuti at angkop sa sitwasyon,
para maging kapaki-pakinabang sa nakakarinig. At huwag ninyong bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu ng Diyos, sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang tanda na kayo'y sa Diyos, at siya ang katiyakan ng kaligtasan nyo pagdating ng araw. Alisin nyo ang anumang samaan ng loob, galit, pag-aaway, pambubulyaw, paninira sa kapwa, pati na ang lahat ng uri ng masasamang hangarin. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa, at magpatawad kayo sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo.